Magandang gabi po. Yan. Sige po, bago tayo ay manalangin po muna tayo. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa gabing ito, O God. Salamat po sa iyong banal na presensya na amin ang nararanasan, O Diyos. Patuloy na cleanse us, O Lord, from our iniquities, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy na sa aming pag-aaral, Panginoon, walang ibang mataas kundi Ikaw, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy din naming nilalapit sa iyo, Panginoon, si Zion, O Diyos. Nakasalukuyan, Panginoon, ay mataas ang lagnat, O God. Patuloy naming dalangin, Panginoon, na hipuin mo siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. And let your healing be, Panginoon, upon her in Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon, ang nawa, Panginoon, makita yung kadahilanan ng kanyang lagnat, Panginoon, at gumamit po kayo, Panginoon, hallelujah, ng tamang doktor, Panginoon, para kay Zion. Lord, sa gabing ito, wala po kaming nais, Panginoon, kundi ang maitaas ang iyong dakilang pangalan, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 22. Sabi po doon sa English, ayan. So, ang ginamit ko po ay Expositor's Study Bible. Sabi po doon, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen po. Sa Tagalog din po, basahin natin. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso. Amen po. Sige po, palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Kahit pala talaga yung kaba hindi mawala. Amen po. Palakpakan uli natin si Lord. Amen! Yan. Yan. So, sa first verse ng Hebreo 10 ay makikita natin na sa unang part pa lang, mababasa natin na tayo ay malaya na sa kautusan. Ano yung mga kautusan na to? Kasi sa Old Testament, parang pag kailangan nilang linisin ang sarili nila, mahugasan ng kasalanan, naghahandog sila ng mga turo, mga kambing, taon-taon, para malinis ang kanilang mga kasalanan. Amen po. So sa verse 5 po, basahin ko lang ha. Sabi doon, dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at ang mga handog na hayop ay hindi ko naibig. So nung ang Panginoong Hesus ay napako na sa krus ng Kalbaryo, wala na ang kautusan at wala na yung mga handog na yun. Bakit? Siya na yung naging handog. Amen po. Siya lang yung napako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya doon sa part ng verse 1 hanggang 17, kasi di ba po ang topic natin is overwhelming victory. Overwhelming po talaga. Overwhelming po talaga. Bakit? Dugo ng Panginoong Hesus ang ibinayad sa atin para tayo ay magligtas. Tapos na ang labanan. Amen po. Amen po. Tapos na ang labanan nang siya ay bumaba mula sa langit at nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po ang ginawa ng Panginoong Hesus para tayo ay nagkaroon ng katagumpayan. Amen po ba? Amen po. Walang makakatulad sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo
para sa atin. Meron po ba? Wala po. And that's overwhelming victory. Amen po? Christ sacrifice once and for all. Amen po. Palakpakan niyo ang Panginoon. Amen. Amen. So sa ating binasa sa verse 22, makikita doon na tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na lumapit. Bakit? Malaya na tayo. Pakisabi sa katabi, malaya na tayo. Amen po. Malaya. And in this verse, we are invited to come closer to God. Wala nang hadlang. At yun po yung aking title. Closer. Mas malapit. Amen po. We invited to come closer to Him, to draw near to our Heavenly Father in full assurance that the price Christ paid for our sin at Calvary is paid off in full. Full. Wala na. Victory na. Amen po. Palakpakan uli natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah. So, pag sinabing closer, naalala ko kasi pag halimbawa sa bahay kami, kunwari lang, sa bahay, tapos pag si Jeff ay nasa lababo, nagsasalita at ako'y nasa kwarto, hindi ko talaga siya maintindihan at hindi ko rin siya maririnig. Bakit? Kasi siguro medyo may edad na tayo, medyo ano na yung pandinig natin, ang gagawin ko, kailangan kong lumapit sa Kanya para mas maintindihan ko yung gusto niyang sabihin. So, draw closer. Amen po. Sabi doon sa verse, ano pa lang let us draw near with true heart. So, ang unang point ko po is, draw near, closer to God with a sincere heart. Amen po. Taos-pusong paglapit sa Panginoon na walang halong pag-aalinlangan. Bakit? Hindi ka talaga mag-aalinlangan kung Diyos ang lapitan natin. Amen po. A sincere heart means true or genuine and speak of that which measure up to consist of all that we make for a person to God. Ang sincere heart o taos-pusong paglapit ay totoo at genuine. Ayaw naman ng Diyos yun na magkukunari tayo. Amen? Ayaw ng Diyos na lalapit ka sa Kanya, may dala-dala kang pagdududa. Amen po ba? Gusto niya ng taos-pusong paglapit sa Kanya. It means genuine or someone without superficial hypocrisy or ulterior motives. Genuine dapat daw yung paglapit, walang halong hypocrisy, di ba? Tinignan ko sa Tagalog, wala eh. Basta yun, mahirap kasing sabihin, at saka yung meron kang motibo. Halimbawa, kailangan ko lumapit sa Panginoon kasi kailangan ko ng pambayad sa Meralco. Walang ganun. May kailangan tayo at wala, lalapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun yung gusto ng Lord eh. Ang gusto nga ng Lord, hindi ka lang lalapit, magsusumiksik ka pa sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sincerity is included with right attitude. Yung tamang pag-uugali daw natin. Bakit? Si Lord ay perfect. Si Lord ay banal. Amen po ba? So, kailangan pag lumapit tayo, kailangan maayos ang ating puso. Sincere tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Kasi sabi nga doon sa verse 19, basahin ko lang, maganda to eh. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Verse 20, binuksan niya na para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang
sa kabilang tabing, alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Siya ang ating dakilang saserdote. Kaya kapag tayo ay lumapit sa Kanya, maging sincere po tayo. Amen? We come boldly into His presence. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, ibig sabihin lumapit tayo sa Kanyang presensya. And ang Panginoon ay sobrang banal. Kaya once na tayo ay lumapit, maging sincere tayo. We come boldly into the presence of God because of what Christ has done. Draw near to God with a sincere heart. Sa scripture daw po, yung heart, parang it never refers the physical organ, but is always used figuratively the center of our human life. Yung puso daw po ang parang timon ng ating buhay. Naniniwala po tayo doon. Di ba kaya may kasabihan na kung ano yung laman ng ating puso, yan yung lumalabas sa ating bibig. So ang ating puso daw ay hindi lang basta puso. Naalala ko tuloy yung kwento, di ba? Kundi ito yung timon ng ating buhay. Na kung saan, siya yung nagbibigay ng direksyon, siya yung gumagabay. Para kung ano mang lumalabas sa atin, dapat ay tama. Siya din po yung nagtatago ng ating emosyon. Pero minsan po ang misyon ay madaya. At siya po talaga ang nagpapakilos sa atin. Sometimes, nakakapag-ano rin tayo dahil sa ating isip. Pero more than that, puso po talaga. Yung nagdedirect sa ating mga buhay. Amen po. Kamusta daw po ang ating mga puso? Sabi pa dito, a sincere heart is the one that has undergone a supernatural circumcision. Naalala ko doon sa NPJ, si Bishop nagsasabi na, di ba noong unang panahon nga, kailangan silang tuliin bago pumasok sa promised land para maging malinis. Sa atin po, hindi na po pwede yung ganun. Ang sabi ni Bishop, ipahiwa natin sa Panginoon ang ating mga puso. Narinig ko po yan sa preaching niya. Kasi baka pa may natitira daw doon na galit, puot, sama ng loob, at yun ay nakakahadlang sa atin para lumapit sa Kanya. Nagsusurgery din pala si Lord ng puso. Kapag si Lord ang humiwa sa ating puso, ito'y lalabas na perfect. Ito ay lalabas na dalisay. Kasi walang nalilihim sa Kanya. Amen po. This passage evokes the relationship of heart obedience to God. So itong passage daw na dinadaan natin, ito yung pumupukaw sa atin. Lord, naging masunurin ba ako sa iyo? Lord, nagawa ko ba yung nais mo? Lord, naging mabuti ba ako sa asawa ko? Lord, naging mabuti ba ako sa kapwa ko? Alam ni Lord lahat yan. Kaya kung meron tayong lahat, walang exempted, ipahiwa na natin ito sa Panginoon. Amen po. A new heart God created in His people is obedient heart. We are not to stand far off from God. Tayo ngayon ay pwede nang lumapit. Kagaya ng mga Israelite sila, di ba, hindi sila makalapit sa dakong banal-banalan. Kailangan nilang maghandog ng mga hayop. Pero tayo, we are free para lumapit sa Panginoon.
come to God with anything but a sincere heart. The people who find God are those who seek Him with their whole heart, with total genuineness. Nakakatagpo daw ang tao na lumapit sa Panginoon ng buong puso. Matatagpuan niya ang Panginoon. Nang genuine talaga. Nang genuine talaga. Kasi ang tao, tayo ay minsan pwedeng magkunwari. Tama po ba? Pero ang Panginoon ay perfect. Siya ay banal. Lalapit tayo sa presensya ng Diyos ng may taos-puso kasama ng ating mga pananalangin at tayo ay bibigyan ng Diyos ng katagumpayan sa ating mga buhay. Nakakahiya pag pray tayo ng pray, hindi sincere yung ating puso. Draw closer to God with a sincere heart. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Pangalawa po. Sabi doon, in full assurance of faith. So, strong in faith. Lumapit tayo sa Panginoon na tayo ay mayroong matatag na pananampalataya. Kasi ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sabi dito, the word in sa verse 22 assures that Christian can have an environment of assurance of access to God. Sure tayo na talagang may access na tayo sa Panginoon. In our present situation. Uulitin ko, di kagaya nga ng Old Testament, marami pa silang ginagawa para makalapit sa Panginoon. Assurance in day's faith is how we approach God with boldness. The arena in which God operates in the believer is in His attitude and not by outward circumstances. Anong ibig sabihin? Okay. Alam naman ng Panginoon kung sincere ka o hindi. Hindi porke maganda ang ayos mo, magaling ka, ikaw lang ang pwedeng lumapit sa Panginoon. Kahit sino. Basta't may pananampalataya ka sa Panginoon. Amen po. The word faith should be translated by hope. Hope has to do with our confidence before God. Kapag nananampalataya, may pag-asa kang tangan-tangan mula sa Panginoon. Ano man yung pagdadaanan natin, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga problema, ano man ang pangangailangan mo, tapat ang Panginoon. Amen po. We have confidence na talagang tayo ay tutuginin ng Panginoon, tayo ay kakatagpuin ng Panginoon. Such confidence means that a person come to believe that Christ has accomplished everything necessary for our fellowship with God. Sarap no, no? Wala nang hadlang. Lord, pwede na akong lalapit sa'yo. Pwede na akong makipag-usap sa'yo, Lord. Pwede na akong humingi. Oo, pwede na akong humingi sa'yo, Lord. Pwede na akong humingi ng kagalingan sa iyo, Lord. Pwede na akong humingi ng kahit ano pa man sa iyo, Lord. Kasi may access ka na sa Kanya. Amen? Wala na tayong iba pang gawin kundi ang magtiwala sa Kanya ng lubos-lubos. Upang tayo ay lalapit sa Kanya ng mas malapit. Closer. Hallelujah. Amen? Sabi ko nga kanina, alam naman ng Diyos yung dadaanan pa. Pinagdaanan, dinadaanan, at pagdadaanan pa. Agree ba kayo na alam ng Diyos yun? Alam niya.
Kaya ititiwala lang talaga natin sa Kanya. Amen po? Yung faith na sinasabi dito ay kailangan full assurance. Pero po kapag patungkol sa faith ang pag-aaralan, malawak po ito. At ito ay kadalasan matatagpuan natin sa aklat ng Hebreo. Naalala ko lang, hiramin ko lang yung kwento ni Pastor. Na, di ko lang matatandaan ko yung buong kwento. Na yung bata, papayag siyang bababa dun sa malalim na balon eh. Basta, ang hahawak ng lubid ay yung tatay niya. Alam niyang, di siya mapapahamak. Kasi tatay niya ang humawak. Alam niyang hindi siya mahuhulog sa balon kasi tatay niya ang humahawak. And that is faith. Amen po. Ganun din ang ating tatay sa langit. Basta't magkunyapit ka lang sa Kanya, kapatid. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwan. Hindi ka mapapahamak. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Dahil siya yung ating dakilang saserdote. Hallelujah. Amen po. Hawak niya ang bawat kamay ng bawat isa sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. The believer should not waver with unbelief about the wonders of a new covenant. Ibig sabihin, dapat hindi tayo matitinag sa ating mananampalataya. Kasi, si Jesus na ang ating pinanghahawakan. Ayaw ni Lord nang nagtitigati, ano ba yun? Mahirap sa Tagalog. Ayaw ng Lord na yung pagtitiwala mo ay gaganon-ganon. Amen? Gusto niya buong pagtitiwala. Ha? Yun, parang nagwe-waver nga, ganon. Amen? Kahit siguro ako, kapag buong tiwala yung ako sa, siyempre, matutuwa ako. Kung anak ko na to, tiwala. Sabi ni Lord, itong anak ko na si Lalaine na to, buong-buo ang tiwala sa akin. Amen po? Full assurance of faith or hope is forward attitude of a believer. So yung buong pagtitiwala natin at pag-asa, dapat tangan-tangan natin bilang isang mananampalataya. Amen po. Amen po. Ano man yung sitwasyon, si Lord pa rin. Ano man yung mararamdaman mo, si Lord pa rin. Bahala si Lord sa atin. Amen po. Amen po. Hallelujah. Trust the Lord completely. Trust the Lord completely. Pag sinabing completely, wala na. Pag pabilog, bilog yun. Walang, tawag dito? Walang daan na malalabasan. Buo. Whole. Yun yung gusto ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Strong in faith. Sige po, pangatlo na tayo. Sabi doon sa huling verse, dalawa po yun mahaba eh. Sabi doon, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, ayan, nilagay na ni Jessa. Draw closer. Why? We have been set free from guilt and sin. Amen po. Sabi doon, hinugasan na, nilinis na tayo. Basahin ko nga sa Tagalog. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso. At hinugasan na ang ating mga katawan with pure water. Hallelujah. Amen po. So malaya. Kanina pa natin pinag-uusapan yung malaya. We have been set free from guilt and sin. Amen po.
The allusion or parungit, ano ba yung parungit sa Tagalog? Nakuha ko lang sa dictionary kasi. To sprinkling refers to the sprinkling of people with blood to ratify the Mosaic covenant. Noong araw, basahin ko sa Exodus 24 verse 8. Sabi doon, pagkatapos kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao, ang mga dugong ito ay siyang katibayan ng pakikipagtipan sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ito po yung paraan nila. Kumuha ng dugo, winiwisik, to cleanse. And to assure that may tipan sila sa Panginoon. Tayo ay hindi na ngayon ganun. Amen po ba? Nabubo na ang dugo ni Jesus doon sa krus. Kaya nga we are set free from guilt and sin. This is free from, teka, saan na ba yun? May kulang pa. Yan. Hallelujah. Saan ba ako? Yan. Tayo ngayon ay sobra ng malaya. Sobrang bayad na ng Panginoon ang ating guilt at ang ating mga kasalanan. This is free from the guilt of sins because Christ paid the penalty for us. What a victory. Naghahanap tayo ng overwhelming victory. Ito yun. Free from guilt and sin. Amen. The condition of the Christian's heart is free from a bad conscience. Malinis na ang ating konsensya. We have now a clear conscience. A clear conscience. Ayan na pala. May kwento lang ako dito sa clear conscience o malinis na konsensya. May isang tao daw, noong 1971, nakapatay siya ng isang tao. Even though he was the prime suspect in the murder, no one could prove it. Kahit siya yung talagang pumatay, walang makaka-prove, walang makakapagpatunay, ayun, na siya talaga yung may sala. No one could prove it and the case was abandoned. Kahit totoong nakapatay siya, na-abandon na, wala na yung kaso. Kasi nga, wala siyang nagpo-prove. Wala sigurong testigo ng mga panahon pa na yun. So, he got away with it. So, nakatakas siya doon sa kaparusahan. Dahil wala naalis yung kaso. Pero ang tanong, did he talaga bang nakatakas siya doon? Palagayin nyo. Na siya naman talaga ang totoong pumatay. Hindi, syempre. Nearly 3 decades later, pagkaraan daw ng 3 dekada, naging mahina na yung katawan niya. Naging masakitin na siya. And then, pinatira na lang siya ng mga kamag-anak siya sa nursing home. Sa Amerika kasi uso yung nursing home. Yung matatanda, ilalagak na lang doon. At that time, na nag-iisa siya, naalala niya yung ginawa niya. So, hindi pa siya clear conscience. Kaya pinatawag niya yung detective na nag-imbestiga nung kaso after 26 years. At kinonfess niya yung nagawa niya. Kinuwento niya na yung ginawa niya. Kasi nababagabag siya ng konsensya. He was looking over, sabi nga ng detective, grabe, nadala niya yun sa kaniyang mga balikat, yung kasalanan niya na yun. Natago niya ng matagal na panahon. But now, here he is. Gusto niya nang aminin ang lahat ng kasalanan. But, kasi sabi niya, kung nakatakas ako sa batas ng tao, meron akong hindi matatakasan. The one who made me.
yung gumawa sa atin, yung gumawa sa kanya, hindi niya kayang takasan yun. Kasi alam ng Diyos na siya yung pumatay. And that day, kinonfess niya doon sa detective, humingi siya ng tawad. Kahit huli na, still, nakamtan pa rin niya ang clear conscience. Ang malinis na konsensya. Gusto niyang, bago siya mawala, sabi nga doon sa kwento, parang it's too late. Parang huli na. Kasi dying na siya eh. Pero sa Panginoon naman, laging may chance. Abot siya sa kaligtasan. In that sense, nalinis siya. Nakuha po ba natin? Wala tayong maitatago sa Panginoon. May tanong, how's our conscience today? It is clear o cloudy. Kamusta daw yung ating mga konsensya ngayon? Malinaw ba o malabo? A clear conscience is a soft pillow. Ang malinis daw na konsensya ay parang malambot na unan. Puting-puting malambot na unan. At yun yung nais ng Panginoon sa atin. Malinis ang ating budhi. Yun yung sinasabi sa verse, di ba? Amen. Amen. So doon sa pangalawa, washing our bodies washed with pure water. Sabi doon, bodies wash is an outward symbol of the conscience, having cleansed by God. Since Christ cleansed our sins, we can now enjoy fellowship with God. This does not refer to a Christian baptism. Hindi daw ito tumutukoy yung sinasabing hugasan, hinuhugasan na tayo ng pure water. Hindi daw po tumutukoy dun sa water baptism. Bakit? Ang water baptism ay outward lang, panlabas. Kuha po. Ang wash with pure water ay inside sa kaloob-looban natin. Tayo ba talaga ay nahugasan na? Tayo ba talaga ay nalinis na? Hallelujah. Sabi doon, this is not referred to a Christian baptism. It is an idiom that relates to thoroughness of cleansing. Both sprinkled and washed refer to a spiritual washing. Spiritual na paghugas ng Panginoon sa atin. Not material. Amen. Christ's sacrifice for us. Washing is the appropriation of God's word to our experience. Dugo ng Panginoong Hesus ang pinanghugas sa akin at sa inyo. And that blood is price. Sobrang mahal yung dugo na yun. Christ's blood was our conscience. And that is, we can now approach God with freedom from the guilt of sin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan na natin si Lord. Yes. Yes. Thank you, Lord. Masasabi mo talaga na, thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. Hallelujah. Pag pinag-aralan mo siya, nakakaiyak. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang natawid. Amen po. So, grabe talaga yung ginawa ng Panginoong Hesus. Grabe. Hallelujah, hallelujah. So, draw near closer to God with a sincere heart, with a strong in faith, and been set free from guilt and sin. Para po sa ating conclusion. Ayan, nilagay na pala.
God's word is true and His promise are sure. Mababasa natin yan sa 23. Nabanggit din to ni Bishop. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alilan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. So, let us go into the presence of God with a sincere heart that is fully trusting Him. For our guilty conscience have been set free from the guilt of sin through the precious, ulitin ko, through the precious and redeeming blood of Jesus. Amen po. Amen po. Palakpakan nga po natin si Lord. And salamat sa Panginoon dahil tapat na siya sa kanyang mga pangako. Handa pa tayong linisin sa ating mga karumihan. Hallelujah. Sige po, tayo ay manalangin.